Alright, magandang gabi sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan sa ating bansang pinubuan, ang bansang Pilipinas. So ngayong araw ay pag-uusapan natin mga idol ang mainit na pananabon ng ating magiting na senator, Senador Bongo, dahil sa secretary ng DSWD na ayon kay Senator Bongo nagagamit sa politika ang ahensya. So pakinggan natin ang kanyang mainit na pagpuna at pasaring kay Secretary Rex Gatchalian, kung saan kanyang pinuna ang delay na pag-release ng mga ayuda mula sa mga kababayan natin na beneficiaryo ng AHICS at itong programa ng DSWD na pinatutupad, itong tinatawag na 4Ps. But dito makikita natin sa isang senador ang talagang mainit na pag-ibig sa ating mga kababayan na talagang nagsisilbi ng totoo ayon sa kanyang mandato bilang isang senador, at isang senador na may puso at may pagmamalasakit, tunay na makabayan mga idol. Kumbaga ito'y hinog na hinog ang ating senador na si Senator Bongo sa legacy ng isang leader ng Duterte mga idol. Pakinggan natin kung paano niya sinupla at sinabon ang secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatchalian mga idol. Nagiging selective kayo, Secretary. Sir, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us. Senator Rex, Secretary, I don't have any intention of running for Senate. Kapatid mo yung kasama ko rito. Sa ilang months na nagmamakaawa yung mga beneficiary. So, bakit niyo pahirapan? 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, nagmamakaawa. Hindi niyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you. So ito yung naging problema ng ating mga beneficiary mga idol under DSWD, na sa panahon ng previous administration, President Rodrigo Roa Duterte mga idol, maganda yung programa under DSWD kung saan lahat ay nabigyan yung mga qualified, certified na talagang indigenous family at mga pamilyang nangangailangan ng tulong. But nang nagpalit ang administrasyon ay nakikita ng ating magaling, buting senador na si Senator Bongo na nabago yung sistema ng ating gobyerno, partikular na mga idol sa pagbibigay ng mga beneficiaryo under DSWD. Kaya't dito tinaktakan ni Senator Bongo itong si Secretary Rex Gatchalian at kanyang sinabi na kung may balak itong tumakbong senador, ang sabi naman ni Gatchalian, wala this coming 2025. At tinanong niya uli itong si Gatchalian mga idol kung sa 2028 ay may balak siyang tumakbo as a senator. So dito mga idol, talagang pinamukha ni Senator Bongo kay Gatchalian na talagang napupolitika ang distribution ng beneficiaryo ng tulong mula sa DSWD, dahil patuloy na dinidiinan mga idol. Siguro mayroong orders dito sa secretary ng DSWD na si Gatchalian na kapag kalaban hindi o identified na Duterte supporters mga idol ay i-hold ang
kanilang benepisyo mula sa DSWD. So pakinggan natin mga idol yung mainit na pagpuna. Saludo tayo mga idol kay Senator Bongo sapagkat halos maiyak siya sa sistema ng DSWD ngayon na dapat sana ay katuwang ng gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan na naghihikahos lalo na sa panahong ito na yung mga nasunugan, itong mga biktima ng nasalanta ng bagyo, nasalanta ng pagputok ng bulkan o ano pang mga kalamidad mga idol na kailangang makatanggap qualified beneficiaries na makatanggap mula sa tulong sa gobyerno under DSWD ay nadidelay dahil sa pamumulitika ng isang sekretary mga idol. Kaya pakinggan natin yung mga banat ni Senator Bongo dito sa secretary ng DSWD. That in the second quarter, we will clean that list. Sir, 4 months, 5 months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng 5 buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo release? Few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Secrex, huwag nyong gamitin tong opisina nyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Pag merong gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto, DSWD. Ngayon, nandito ang inyong secretary. Pwede naman sigurong sagutin ng atin mahal na secretary yan. Bakit po ganon, sir, naging selective to tayo? At meron lang po ako isa-cite na isang instance. Halimbawa, dito sa sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due doon for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months? And then nung pumunta ka, dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganon. Kasi ikaw yung pumunta. General Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Meron pong due for payout na po doon, mga indigents, no? Senator, Maybe biktima po ito ng earthquake o disaster. Due na po. So, nagmakaawa sila sa inyo, sir. Matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair, One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? my politics. Senator, I'm not. One question, for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. In fact, in fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. And then, I communicated that so many times. okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Nakikinig ang publiko natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, hindi ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12. Well, the last time was Last year. last year. Last year. Yes, late last year, if I'm not mistaken. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng... Well, kailan kayo pumunta ng... Senator, kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was December. end of the year. Remember, lumapit sa iyo yung mga local officials. And then, you ordered them to release the AX kasi lumapit sa iyo personal, di ba? Senator, kailangan bang lumapit sa iyo personal? No, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng
binigay nyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, or the list that you gave us. Senator Rex, Secretary, I don't have any intention of running for Senate. Hindi, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, i-check your record. Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me, we met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX. It's emergency cash transfer. kaya nga ang punto ko dun, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit yung pahirapan? 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, nagmamakaawa. Hindi nyo naman pera yung sir. Pera ng taong bayan yan. So, yan mga idol, yung paulit-ulit na sampal sa katotohanan dito sa sekretary ng DSWD na sa halagang 3,000 mga idol. Maghihintay ka ng sangkatirba bago mo mahawakan yung pera mula sa DSWD. Pera ni Juan de la Cruz yan mga idol, mula sa buwis ng taong bayan, kailangan ibalik sa kanila. But kung ganito yung mga nakukuha natin ng mga opisyal ng gobyerno na nadidiktahan sa ngalan ng politika, nagiging selected, dapat alam natin mga kababayan, kung ito man ay may plano na tumakbo sa mataas na posisyon this coming 2028 national election, mga kababayan natin na membro ng Purpose, yung mga kababayan natin na entitled ng AX tupad na dinidelay ng sekretaryeng ito, alam nyo na ang dahilan. Politika, namumulitika yung sekretary ng DSWD na kung saan pag kanilang kaalyado ay nabibigyan ng pera. Sabi nga ni Senator Bong, nasunugan, sabihin ng DSWD, walang cash ang DSWD. Pero pag katrupa, kaalyado, may cash ang DSWD. So yan ang sinasabing iba yung tinitingnan kaysa tinititigan, mga idol. That is the reality in politics, especially in the Philippines, mga idol. When you are outside to the party, it is very hard for you to receive the amount o tulong ng gobyerno na dapat sana ay entitled ka, pero because of dirty politics and you are belong to other party during the time of election, you are not selected because of the politics, especially in local government, from barangay, municipality, city, and provinces. That is the reality in the Philippines, na patuloy na humahamak sa ating mga kababayan because of the dirty mind of some politician. Wala silang pakialam sa'yo kung mamatay ka sa gutom, na dapat sana you are entitled as a Filipino citizen. You are qualified to receive any amount or any help from the government. But because of the existence of politics in certain areas, in certain places, in certain provinces,
in certain municipalities, in certain cities, nawawala yung essence mo as a Filipino citizen because hindi ka nakakatanggap ng incentive na dapat sana ay matanggap mo bilang isang malayang Pilipino. So pagpatuloy natin mga idol itong ating pinanonood. This is a Senate hearing conducted by the chairman Amy Marcos, Senator Amy Marcos, and members Senator Bongo and other senators. Dahil marami nga yung mga sumbong o reklamo sa DSWD na hindi na ibibigay yung tulong sa mga members ng DSWD na dapat ay makatanggap. So panoorin natin mga idol hanggang matapos ang kanilang Senate hearing kung saan paulit-ulit na pinatikim ng kahihiyan itong si Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga iba pang opisyal ng DSWD na pumapayag sila na magkaroon ng kulay politika ang ahensya ng gobyerno. So pakinggan natin mga idol. Mga X po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, I'll have Director Wenz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. Right? NCR, and we have addressed that. Aminado ho kami, there were delays to the commitment to the senator, but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, 4 months, 5 months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng 5 buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglingkod sa lugar nila bago nyo i-release? Sen, O kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, to Director Marie Angela Gupalan, alam niyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social program, pinapahanap niya, kinokontak niya ang LGUs, dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan, walang pilihan, walang halong politika yan, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Makakatanggap ng ayuda, walang politika noon. Alam ni Senator Ibe, dahil siya po ang chairperson ng social justice nung panahon yon. At ma'am, kahit na si Ma'am Amy, meron po siyang kanyang sariling initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang gustong ito patulungan at ng mga lugar, panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po ay pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yun. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Amy. Even during the last few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Kasi tulong yan sa mga mahirap. Sec Rex, huwag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics, and I categorically state that I am not running for any position this coming election. Therefore, Kailang election? this election, I'm not running for any public office this coming 2025? election. Yes. But I'm not running for this coming election. It's a first time in 15 years. How about 2028?
in 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to Director Wenz so that he can put forth on the record the payout, please. Senator Bongo, Madam Chair po, as of the moment po, as per discussion po during the April 2 meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po, the office po ni Senator Bongo can access po, even po dun sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter. Kasi we discussed already na we committed to do the payouts as most of the listahan ay within the second quarter. But from the April 2 meeting po natin, and eventually after the this date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.70% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po nating i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and then Madam Chair po. Ni Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, Secretary Rex. Nung panahon ng most mayor ng Valenzuela, hindi naging selective ang DSWD sa panahon yon. Kung anong kailangan mong tulong sa iyong bayan, sa iyong syudad sa Valenzuela, what is due sa inyo, binibigay talaga. Walang, hindi katulad ngayon. August, April na ngayon, magmamakaawa yung Pilipino sa tulong na 3,000. AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Pera nyo ba yan? Kayo ma'am, Yusek, pera nyo ba yan? Secretary, Sek, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money that we're Pinapatagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August yung list Because of politics. Because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag niyo dama yung mga mahirap. Alam ni Senator Amy yan no? Panahon ni Senator. Oh, yan. Supalpal yung mga empleyado ng DSWD, mga idol, maging ang secretary na si Rex Gatchalian. Ang tanong ni Senator Bongo, pera nyo ba yan? Bakit yung pinatatagal? Pera nyo ba yan? Ano bang karapatan nyo para patagalin ang pera nyo? Yun ang leader na kailangan natin ng bansang Pilipinas, mga idol. Kaya ako kung tatakbo si Senator Bongo as a Vice President, I will assure to Filipino people that I will vote for that guy. I salute you. Bihira lang sa isang senador na makarinig ng ganyang mga tanong. Pera nyo ba yan? Bakit nyo pinatatagal? Meaning to say, mga idol, ang isang leader na nagmula sa mga babang kalooban, gaano man siya katayog ngayon, ay dala-dala niya ang taong bayan na nagluklok sa kanya at nagbigay ng poder bilang isang senador na tunay na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Hindi gaya ng mga ilang senador dyan, mga idol, na ginawa lang na hanap buhay ang Senado o ang politika para sa kanilang personal na interes. Pero ito si Senator Bongo, mga idol, umiikot to sa buong Pilipinas. Kaya nga siya ang author ng Malasakit Center na pag pumunta ka dyan, mga idol, walang kagatol-gatol na aasikasuhin ka ng mga empleyado dyan sa Malasakit Center na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa mga kababayan natin na Pilipino. So pagpatuloy natin, mga idol, pera nyo ba yan? Senator Jaime siya ang chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Jaime Marcos during the time of President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Jaime noon, even during the last few months of his President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Nandiyan yan eh. 2022. Tulong
tulong sa Manila. Check nyo. Walang release. Ni isang araw, ni isang linggo walang release. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya yung SAP. Kaya halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you, So yan mga idol, ito si Gatchalian ha. Pa-English pa ha. Isa lang ang tanong ng taong bayan, kung ang puso mo para sa Pilipino ha, bakit hindi mo magawa ng paraan? Pag dumating sa opisina mo, nakita mo na maayos naman yung papilis, bakit nyo dinidelay? Ha? Eh yung mga Pilipino, kung may pera yan, ba't magluluhod-luhod pa sa inyo? Yan ang dapat yung isipin eh. Yung pagpunta nga lang dyan sa opisina ng DSWD, pahirapan pa para makapunta dyan. Minsan nga, nangungutang pa ng pamasahe para makapunta sa opisina ng DSWD. Tapos, walay. Yung kawawang Pilipino na umaasa na makakuha ng pera pagbalik, makabili na ng bigas, ng kailangan. Pero, masakit bilang isang Pilipino na nakikita natin yung katotohanan sa ating bansang tinubuan, na maraming mga leader sa ating bansang Pilipinas, sabi ng mga Indiano, pagol. You're a pagol. Sayang yung tiwala ng taong bayan sa mga ilinuklok na politiko na hindi naman nagtatrabaho ng para sa taong bayan, kundi nagtatrabaho para sa kanilang sarili. Isa silang pagol, mga idol. Tuloy natin. that we will make sure, Madam Chair, that ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo walang pera. Ayan. Walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSWD Regional Director, yun naman ang uniform answer niyo, di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag paborito ninyo, pag politiko, uy, may cash na bukas. Pag sunog, ay sorry sir, walang cash. Kaya, papahinapan niyo yung Pilipino. Nasunugan na nga, back to zero. Walang pambili. Walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papahirapan niyo ba? Kasi walang cash ang DSWD. Kung meron kayong gustong i-pay out, may cash. Pag may, ano nga yung kasabihan? Pag merong kung gusto, May paraan. may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Wala, may dahilan. That is your motto. DSWD. Ang problema natin ngayon, institutionalize natin Paano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin na nag-aantay na sagot ng taong bayan. Alam nyo, nahawa ko sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa. Sana huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sa batas lang natin ito, hindi yung mga mahirap ang mga sinabang. Huwag na lang. Kawawa yung Pilipino.
Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na makakatulong na mapabilis ang serbisyo. Halimbawa, hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andyan yung Malasakit Center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka. Pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Pagtutuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag niyong pigilan, huwag niyong sirain. Huwag niyong pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Kanila po yan. Na Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Paki-update na lang po, sir, sa mga nagmamakawa sa inyo. Yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. Yan ang malinaw na katotohanan. The reality in the Philippines. Talagang talamak ang korupsyon, talamak ang pamumulitika. Iilan lang, mabibilang mo lang sa ating mga kamay ang mga politiko na nagsisilbi para sa kapwa Pilipino. Sabi ko nga mga idol, the new brand of leadership is in the hand of the Duterte. Kaya naman nakikita natin na pag Duterte ay ginigiba dahil maganda yung kanilang sistema ng pamamalakad bilang isang leader sa kanilang locality. Or makikita natin the former president, now his daughter, Vice President Sara Duterte, Basti Duterte, Pulong Duterte, mga saludo ang taong bayan, mga idol. But now, ito, another brand of leadership, Bungo, nagpapakilala na may malasakit at pag-ibig sa ating bansang tinubuan at sa kapwa Pilipino. Mabuhay po tayo, mga idol. So, sa mga kababayan natin, dapat magising na tayo. Huwag na nating ibuto, mga idol, yung mga politikong alam natin na matagal na sa serbisyo pero wala namang nagagawang pagbabago sa ating bansang tinubuan. Yung problema sa politiko as sa mga Pilipino, pag binigyan ka ng 500, may kasamang grocery, approve na. Hindi nyo alam, binili na pala yung boto nyo. So pag binili na yung boto nyo, ano pang hihintayin yung kapalit na serbisyo? Di siyempre wala, di ba? Kaya't bilang Pilipino, sabi nga, learn your mistake and think twice before you vote. Malapit na naman po yan. This coming 2025 local election, mayroon naman tayong exercise ng pagboto. So dapat think twice and be responsible as a Filipino voters. Magandang gabi sa inyong lahat, mga idol.